Ngayong araw, ipapakilala ko sa inyo ang isang motorsiklo na lintik sa tibay, dekada nang namamayagpag sa kakalsadahan ng Pilipinas. Dala-dala ang mga makabagong forma na sinisigurado ko sa iyong kayang sumabay kahit sa mga susunod pang henerasyon ng mga motorsiklo. Ito ay walang iba kundi ang SYM Jet4 RX. Boss Motovlog. Ang Jet4 ay isa sa mga classic model ng SYM na talaga namang tumatak sa merkado at halos dekada na sa mundo ng mga scooter. Nagpasimula pa sa panahon ng two-stroke at mapasa hanggang ngayon ay tuloy-tuloy ang evolution nito. Ngayon, ito nga ay nasa ika-4 na version na. Meron itong 50cc at 125cc na bersyon sa buong mundo. At dito sa ating bansa, 125cc ang dinala ng Mitsukoshi. Siyempre, mas kailangan ito. At for Asian market friendly, ay siguradong sulit ang sinumang makakabili nito. Ang SYM brand ay nasa ilalim ng Sanyang Motor Company Limited. Ito ay Taiwanese motorcycle manufacturer na naka-headquarters sa Hoku, Taiwan. Naitatag sa Taipei, Taiwan noong 1954. Ang SYM ay mayroong tatlong major production facilities sa Taiwan, mainland China at Vietnam. Ang SYM ay nagbebenta ng mga scooter, motorcycle at mga ATV sa ilalim ng Sanyang Motorcycle o SYM brand, habang ang kanilang mga automobile at mini truck naman ay nasa ilalim ng Hyundai brand at talaga namang sumikat sa bansang Taiwan. 1998, unang lumapag at nakita natin ang SYM Jet 100 dito sa ating bansa kasabay ng pagtatag ng Mitsukoshi Philippines na humahawak ng mga SYM, Euro Motors at Euro Kiway motorcycle. At sa mga nagtatanong kung matibay ba daw ang SYM, well, balikan mo lang ang simula ng video na ito. At bago natin ituloy ang video ay inaanyayahan kitang mag-like, share and subscribe sa ating YouTube channel at paki-follow na rin po ang ating Facebook page. Okay, magandang araw. Andito tayo sa Mitsukoshi MMA Building, National Road, Tunasan, Muntinlupa. At dito makikita natin yung mga iba't ibang motorsiklo na hinahawakan ng Mitsukoshi. Nandiyan ang Euro Motors at yung Kiway at syempre yung bida sa araw na to, yung SYM Jet4 RX. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na to. At syempre alamin na rin natin yung dahilan bakit nga ba ito ang kukunin mo ngayong 2024 as your daily commuter, pang araw-araw at paminsan-minsan medyo maglo-long ride ka rin, pwede itong motor na to. So tingnan na agad natin, ang tindig pa lang mga bossing, nakita mo naman, scooter po ito, wala nang di-cambio, hindi ka na mag-gear shifting, kailangan lang malakas ang preno mo kung sakaling isasabak mo sa mga paahon, palusong na kalsada. Naka naked handlebar yan at kitang-kita nyo yung kanyang mga turn signals, bulb type, very visible po. At syempre merong gulay board as Asian market friendly, tamang-tama to sa atin na pangsundo sa eskwela o kaya naman pamapamalengke, tamang-tama, malaking tulong yang gulay board na yan. At nagsisilbi din yung pahingahan ng paa nyo, halimbawa naglo-long ride kayo na igagalaw nyo po ng malaya yung paa nyo, ano? LED na po ang ilaw niya sa harapan at kapansin-pansin yung two-toned na kulay nito, black and white, napakasimple lang. Meron ding windshield na maliit yan para naman kahit pa paano meron kayong salag sa hangin. At nagsisilbi na ring proteksyon ng inyong fully digital meter panel. At kung talagang susuriin nyo at bubusisiin nyo talaga yung tindigan at forma nito, wala kang makikita na kagaya nito sa kalsada. Distinct po ang disenyo ng SYM na ito. Okay, mabalik tayo sa manok. Manok motor pala. So, gaya nga nasabi sa inyo, distinct po ang tindigan nito. Wala siyang pinaggayahan. Hindi siya kagaya ng mga China brand na motor
Nagaya na lang ng gaya ng forma ng mga leading brands dito sa atin. Pero itong SYM, disenyo talaga ng SYM ito. At ang ganda ng kanyang 3D emblem dito sa may bandang harapan. At syempre, naka Euro 4. Clean power, malinis ang buga ng hangin. Meron din yang reflector sa gilid, magkabila yan. At ito po ay naka CBS. Combined braking system, 110/70 by 12 po ang mga gulong niyan. Tubeless, naka-mags na po iyan, naka-disc brake, at syempre, naka-double fat caliper ang kanyang mga preno. Disc brake sa harapan, drum brake naman po sa likuran. Parehas lang po, tubeless yan, harap at likod. At pag ganito yung motor mo, didosi yung gulong, tapos makakapal siya, no? Tubeless pa, tamang-tama yung mga ganito sa mga city riding. Pwede mo ring ipang-delivery rider yan, pang-angkas, pwede rin dahil nga makakapal yung gulong, mas stable ka sa kalsada at mas maganda yung lapat mo. Bukod sa maganda yung tapalodo niya, meron pa siyang mudguard, talagang iwas na iwas yung alikabok o yung putik-putik papunta sa makina mo. Air-cooled po ang motor na to, 125cc, fuel injected na to mga bossing. Kaya asahan mo na mas matipid din to sa gasolina. Ito po sa panggilid nyo, dyan makikita yung mga mini-maintenance nyo, air filter, fan belt, at yung mga bola, nandyan po sa part na yan. Medyo marami ka lang i-maintenance pag automatic, pero syempre, ang kagandahan naman sa automatic, napakatahimik po ng makina. Hindi kagaya sa Decadena, maya't maya kailangan talaga maintenance mo din ng langis para hindi masyadong kumalansing. Ito, wala nang kakalansing dito. Tapos piga ka lang ng piga ng silinyador mga bossing, hindi ka na kailangan mag gear shifting pagka automatic. Napaka convenient, lalo na kung nagdi-delivery rider ka. Less hassle, less pagod, pag umuwi ka sa inyo may lakas ka pa pag nakatulog na ang mga bata. LED na rin po ang kanyang tail light, pero yung kanyang mga turn signals naman bulb type. Compact siya sa isang lokasyon, kumbaga walang nakalawit, ayos na ayos ito. Sa kanyang naked handlebar, naka solid bar ends, makapit din yung kanyang handlebar grab. At sa mga buttons niya, syempre hindi tunog China. Saka yung housing maganda mga bossing, kasi solid siya, hindi siya plastic. So ang ganda ng housing. Dito panalo ka dito. At syempre yung logo ng SYM sa may gitna ng handlebar. Sa kanang bahagi, meron din siyang hazard light. At ang inyong ignition. So naka-electric ignition siya. Wala na po itong kickstarter o hindi na po kayo mamamadyak dito. Push button na lang po ang magpapagana sa makina ng motor nyo. So kailangan, pagka gano'n ang motor nyo, maganda monitor nyo po ang health ng inyong baterya. So pinakamaganda niyan, huwag kayo masyadong maglagay ng mga accessories na magiging sanhi ng, alam nyo na, biglang malulobat ang motor nyo, hindi nyo alam. So ang inyong tangke mga bossing nandito sa ibaba, sa may bandang tapakan nyo. At nandyan na rin yung susian nyo mga bossing sa may dibdib. May key shutter po yan at kasama na rin yung bukasan ng inyong upuan o yung under seat compartment nyo. Digital na po ang kanyang meter panel as always na sinasabi natin. At dito sa ilalim ng upuan nyo, mayroon siyang maliit na air dents. So nakakatulong din para mas lalong maganda yung flow ng hangin, mas mapalamig yung makina nyo, lalo na pagka naglo-long ride po kayo. So tamang-tama rin to kasi malalapad yung mga gulong niya. Mataba din yung upuan, saktong-sakto, malambot, at ayos na ayos yung mga ganito, pang araw-araw, pang biyahe-biyahe sa eskwela, pang mamapamalengke. Malaki din yung under seat compartment na ito. Mapapansin nyo, wala na po siyang tangke dito sa may underseat compartment. Kaya naman napakalapad. Malaki yung inyong underseat compartment. So ang tangke nito mga bossing nasa tapakan, nasa flat floorboard nyo. So syempre pagka ganun yung disenyo ng motor, maganda yung center of gravity nyo. So ayos na ayos. Mabibili mo ito sa halagang 83,000 dito sa Mitsukoshi, Muntinlupa. Pwede kang maghulugan. Down payment ka ng 10,000 pesos. So may mga terms yan, 3 years, 2 years, 1 year, kayo na po ang mamimili kung anong gusto yung term. Lalo na sa mga hindi kaya ng biglaang cash.